medyo ano po. So, dahil po na-mention na math person po ko, i-rate ko lang po muna yung ages namin ni Lola. So, ako po ay 18 years old ngayon, tapos si Lola ay 87. Ang 87 ay 29 times 3. So, ang mga digits na yun ay 2, 9, and 3. Tapos, i-reform lang yung 9, 3, and 2. So, 9. Tapos yung 3, tapos yung 2 itataas mo, so 3 squared. So 3 squared ay 9, tapos 9 plus 9, yun ang age ko, 18. So yun lang, naisip ko lang sa bus kanina, okay. So, ayun. So, ano bang namanga mo kay Lola Emily? Pag pumunta kayo din sa bahay namin, makikita nyo na may parang yung mga plants ni Lola nakakanig sa mga lumang Sprite bottle or Coke bottle, tapos may mga plastic din ng mga wrapper ng mga chichirya. Ganun ang ginagamit niya pang design ng kanyang mga flowers at mga ano. So parang in a sense, kahit basura, nire-recycle pa rin niya para, at kinikip niya yung basura para maging mas maganda pa. Namana ko yun in a way na palagi akong pinapagalitan ng nanay ko kasi ang kalat-kalat ng kwarto ko. Palagi akong tinatago yung mga basura ko. Hindi ko sila tinatapon sa basurahan. So, parang kunwari, bili akong CD. Yung plastic cover ng CD, hindi ko tinatapon. Tinatago ko lang siya dun sa drawer ko. Tapos iniipon ko lang yun doon. So, feeling ko naman ako yung kay Lola. Tapos, ngayon ko lang din naalala na yung creative picture ko nung high school ay, ang suot ko nun ay yung black na bag na basura, na lalagyan ng basurahan. Gumawa ko ng outfit na ganon. Tapos na-realize ko, parang in a way, tribute siya sa lola ko. Yun. So, ayun. So, speaking of high school, nung first year high school ako, binibisita pa ako ni Lola kasi kilala pa niya ako noon. So, ayun. Kasi nag-high school po ako sa Quezon City, sa Philippine Science High School. So, doon po nakadorm ako. Tapos, pag pupunta po kami dorm, sumasama siya sa amin. Kasi tutulong pa siya sa pagdala ng gamit. Pati sa pag-akyat, kahit second floor pa yung room ko noon, tutulong talaga siya. So, nung nalaman ko po na may sakit po ang lola, diniretso ko po talaga na unang gagawin ko, bibisitahin ko po talaga siya kasi ginawa nito para sa akin nung first year high school pa lang ako at kailangan, syempre, mahal na mahal ko po si Lola kaya kailangan doon ko rin po sa kanya. Tapos, nung last weekend po, nasa Batangas po ako noon. May field trip po kami sa isang class ko ngayon. So, nung first day ko po, sobrang saya po ng experience ko. Yung event po, masaya po. Tapos, pag-isip ko po nung susunod na araw, yun po yung Sunday, natanggap ko na po yung tawag na wala na po si Lola dito. At iniyakan ko talaga yun kasi sabi ko, sa lahat ng oras na pwede mangyari to, nasa Batangas pa ako, hindi ako makauwi agad. So, ang nangyari, yung mga kapatid ko, nakadalo sila agad ng Sunday. Ako, Monday na ako nakarating at buong araw ako ng Monday na dito. So, yun lang ang gusto kong ipadating kasi sobrang kakaiba talaga ni Lola in a good way na sana palagtas nung medyo limot-limot na po siya, so hindi na po ako naaalala. Ako po yung unang anak po ng nanay ko na nakalimutan niya. Si ate pa man siya si Gian, naaalala pa rin niya for a time, tapos nakalimutan na rin ako. So palagi na po tinatanong sa akin, anong year ka na ba? Saan ka nag-aaral? Tapos ayun po, sasabihin ko po, ano po, routine na po yun eh. Kasi na-memorize ko na po yung answers na kailangan sabihin ko UP, second year, IB. Tapos palagi niyang sinasabi after nun, insert bad word here, UP ka pala, madali kang makaka-employ. So
So, ayun, sana po pag naging, pag naging nagtatrabaho na po ako, sana po I can make my grandmother proud. Ayun, yun lang. Thank you.